Eto na, alam niyo po ba mga kababayan, nabago po pala nagkaroon ng kaguluhan. Diyan po mga kababayan sa Senado, bago pala yung pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, meron pong nanawagan pala ng rally diyan po sa labas ng Senado. At kung titingnan po natin, etong si Alputera pala mga kababayan sa kanyang social media account ay nanawagan po pala ng rally at sabi nga po dito, Protect Senator Bato. Magkita-kita tayo sa labas ng Senado upang ipakita ang ating suporta. Sama-sama nating iparinig ang ating paninindigan. Mas marami tayo, mas malakas ang ating boses. Protect Senator Bato, hashtag Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, alam naman talaga natin na ito pong si Alputera mga kababayan, allegedly, yan po yung pinipinance ni LRY aka Small Boy, ano po, para tulungan itong mga Duterte. At the same time, habang dumidikit-dikit itong si LRY aka Small Boy mga kababayan dito po sa First Family. So ngayon, kung titingnan nyo, eto pong si Alputera, eto po yung nagtitipon mga kababayan at nananawagan na mga protesta at mga parali dyan po mga kababayan sa Senado upang protektahan eto pong si Senator Bato de la Rosa. Hindi lang yon mga kababayan, kung makikita ninyo, kada may panawagan, kada may mga maisog rally na pumoprotekta sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, maging kay dating Pangulong Duterte, ang nasa sa likod po niyan mga kababayan ay walang iba. Kung hindi, etong si LRY aka Small Boy, dahil siya po ang nagpipinance dito po kay Alputera mga kababayan para magsagawa ng mga kilos protesta para protektahan etong kanila pong mga kaalyado. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, kahit sobrang babastos na ang pinagsasasabi nito pong mga kaalyado nila, dire-diretso pa rin. Kasi nga mga kababayan, etong mga ito hindi to magsasalita ng hindi maganda laban sa gobyerno kung hindi po talaga bayad yung mga yan. So ngayon kung titingnan nyo, ito may sinasabi po about dun sa mga senator na nag-walk out mga kababayan, etong isang DD shot na ito, pakinggan po natin. Tama yung ginawa nila Bentolpo, nila Bam Aquino, nila Risa Ontiveros na nag-walk out at dapat wag na kayong bumalik sa Senado. Yes! Dahil ang tagal yung naging majority, wala kayong nagawa at naipakulong. Diba? Kaya yung mga yan ganadong-ganado, tumira at magmura sa gobyerno mga kababayan, kasi yan po ay mga parali. Allegedly mga kababayan, ito pong si Alputera at ang nagpipinance daw po niyan, walang iba mga kababayan kung hindi itong si LRY aka Small Boy. Alam niyo mga kababayan, ito nga yung pinagtataka na mga kababayan Pilipino po natin Bakit yung 42 na manggagawa na nasasakupan ng kumpanya nitong si LRY aka Small Boy ay hindi po mabayad-bayadan. Humantong pa nga sa point na sinampahan ng 42 na manggagawa ng grave caution mga kababayan. Ito pong kumpanya nito pong si LRY aka Small Boy. Dahil nga mga kababayan, mas inuuna pa na pagtuunan ng pansin yung mga protesta, yung mga rally, kaysa bayaran yung mga dati nilang empleyado mga kababayan na basta nalang pinahinto at pinatigil po sa trabaho. So ngayon kung titingnan nyo, ito ganito kabastos mga kababayan, dahil nga hindi naman magsasalita yun ng mga ganyan kung hindi talaga bayad. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ilang buwan yang si Pinky Lacson sa Blue Ribbon. Yabang Walang naipakulong o naipasapi ng congressman na magnanakaw. Halatang hindi alam mga kababayan yung proseso ng Senado at saka ng Kamara. Kaya nga may tinatawag na parliamentary courtesy, bobo, alam mo ba yon? Diba mga kababayan? Kaya nga may parliamentary courtesy. Hindi pwedeng basta-basta ipapatawag yung mga kongresista kung ayaw nila. Kailangang ipadaan niya sa opisina ng House Speaker. Diba hindi yata alam ng mga to mga kababayan yon? Ilang buwan yang uto-utong namumuti na ang buhok sa kakasinado, bugok pa rin na si Tito Soto, wala pa rin naipatawag at naipakulong. Namumuti na nga ang buhok na Senado, bubo ka pa rin. Yabang Diba? At dahil doon, hanggang doon na lang, baka bukas sampalin na naman tayo ng kaso. Ayan yung mga kababayan yung pinalabas nila ngayon sa payarang media, sa GMA, pati sa mga TV Patrol. Sabi ni Bongbong Marcos, wala palang katotohanan yung barilan sa loob ng Senado. Wala naman nga talaga, kasi drama naman talaga yan. Drama lang pala.
Yabang, no? Presidente at bugok at lutang at Di ba mga kababayan? Hindi ba kaya ng gobyerno yan aksyonan? Kita nyo, oh, tuwan-tuwang balahurain ng presidente, tuwan-tuwang balahurain ang gobyerno, mga kababayan. Alam nyo, dapat kinakasuhan to eh. Lalo na mga kababayan at talagang sobrang pambabastos yung ginagawa po nitong mga taong ito. Bobo na nga, wala na ngang alam sa parliamentary courtesy, mga kababayan, kung ano-ano pa ang sinasabi laban po dun sa mga matitinong politiko. Bakit hindi mo murahin ng ganyan si Alan Peter Cayetano na nagpapagulo ng Senado? Di ba? Alam niyo mga kababayan, matatapang lang kasi ang mga yan kapag ka marami silang kasama. Yun yung problema sa mga yan. Matatapang lang yung mga yan pag marami silang kasama, pero pag nag-iisa na yan, takot na yan. ano mo sasabihin na pek yung nangyaring putukan kung yung mga salamin sa loob ng Senado basag ng bala ng NBI mong ututo? O yan o. Putik, kaya ba to ng mga taga-NBI? Dapat kinakasuhan nyo na to. At kinakaladkad to papunta ng kulungan. Biruin nyo, tinawag ang NBI na uto-uto. Diba, payag ba kayo sa ganyan? National Bureau of Investigation? Okay lang ba kayong tawaging uto-uto ng mga taong ito? Di ba? Kaya tayo ay palagi pa rin nandito dahil gusto natin na wala na si Bongbong Marcos. O, kita nyo, sa kakapanalangin nila mawala si PBBM, kanino ba tumama yan? Sa kapamilya ni Duterte. Sa kakapanalangin nila mawala si PBBM, mga kababayan, kanino ba tumama? At malapit nang tumama. Diba sa kamag-anak mismo ni Duterte, kapatid niya pa nga yung tinamaan eh. Pangalawa, mga kababayan, kanino ba posibleng tumama pa? Kay Digong. Diba panalangin sila ng panalangin ng ganyan labang kay PBBM, doon naman po sa mga kaalyado nila tumatama. Sa bagay mga kababayan, lahat gagawin ng mga yan dahil nga funded po yan, mga kababayan, nitong si LRY aka Small Boy allegedly. At ang nagpapaikot sa mga yan ay walang iba kung hindi etong si Alputera, mga kababayan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganito katindi yung mga pagbanat nila sa gobyerno. Ano po, dahil nga mga bayaran etong mga putang inang to. Di po ba? Mga bayaran to. Kaya mga bastos ang bunganga ng mga to. Anyway, mga kababayan, sana mapansin to ni Tito Sen. Kasi alam naman natin mga kababayan na si Tito Sen talaga, pag to pinatulan ni Tito Sen, ewan ko lang, may kakulong talaga to. Di po ba? Alam niyo mga kababayan, para lang tong katulad nung mga kaalyado nila na magaling lang magsalita ng kung ano-ano. Pero pagkatatanungin mo naman mga kababayan kung ano nagawa ni Duterte, wala namang maisagot. Diba? Kasi nga mga kababayan, kaya sila nagsasalita ng ganyan, mga bayaran nga kasi yung mga yan. Todo tanggi pa, mga bayaran naman talaga na literal. Ano po, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung yung mga kaalyado nila na nasa posisyon, katulad din ng Marcoleta, gustong-gustong batukan ni former Senator Antonio Trillanes. So ito, panoorin natin mga kababayan. Game ako dyan, no? Hindi naman ako natatakot dito. Sabi dito, hindi ako natatakot kay Marcoleta. Former Senator Antonio Trillanes said he willing to accept possible invitation for Senator Dante Marcoleta to attend Senate probe in his presence during the attempt of arrest of Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Kay Marcoleta. Pero time and again, paulit-ulit ko sinasabi, nandoon ako kasi Pasensya na kayo kaya mas pinili kong i-live to ng hating gabi. Kasi hindi ko maiwasang wag magmura dahil doon sa ginagawang pambabastos sa mga senator, mga kababayan, at doon sa presidente at sa gobyerno ni PBBM, pati NBI binastos din. 'Di ba? Alam niyo minsan pumupunta tayo kay Sara Duterte pero hindi naman natin pinipersonal. Kung ano lang yung nakikita natin sa issue, pero kung titingnan niyo to mga kababayan, talagang literal na pambabastos sa presidente yung ginagawa po, literal na pambabastos sa gobyerno at sa mga taga-NBI yung ginagawa. ako ni
ni Bato eh. 'Di ba? Ngayon, hindi yun utos. Hindi ako inutusan ni Bato. Hinamon niya ako. Ang hamon, pwede mong i-accept yung challenge o hindi. So I accepted that challenge. Ngayon na sabi ko nga, etong kung si Marcoleta ay hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya, I will accept that as well. Ano? Okay, sir, update na lang po sa ICC. Ayan o. Kung hahamunin daw ni Senator Dante Marcoleta, nabatukan siya ni former Senator Antonio Trillanes, handa daw niyan tanggapin, mga kababayan, yun. 'Di ba? Kaya kung talagang matapang itong si Senator Dante Marcoleta, bakit hindi mo i-challenge si former Senator Antonio Trillanes na batukan ka sa loob ng Senado? 'Di ba? Kung talagang matapang ka at kung talagang hindi ka naniniwala na nag-a-accept ng challenge, etong si former Senator Antonio Trillanes. Si sir, may info ba tayo na may darating pang mga ibang arrest warrants, sir? Yes, may darating pa, pero ilang months down the road pa yan lalabas. May info tayo, sir, kung nasaan po si Senator Bato de la Rosa as of the moment? Marami mga leads, pero kailangan i-validate ito eh, kasi we have to be very sure. But in time, ano yan, magkakamali yan. Pag dumungaw yan, arestado yan. Kita nyo ba yun, mga kababayan? Yun na lang ang hinihintay eh. Ang magkamali, etong si Senator Bato de la Rosa, pag nagkamali ito ng dungaw, mga kababayan, automatic arestado yan. Pero ang masaklap kasi dyan na posibleng mangyari, pagka dumating yung time naman laban etong si Senator Bato. Yun yung pinakamatindi dyan, mga kababayan. Yung manlaban si Senator Bato de la Rosa, tapos mapilitan ng NBI, mga kababayan, na patulan siya. Di po ba? Maliwanag naman yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na sana yun ang pinaka-iniiwasan nila. Yung manlaban si Senator Bato de la Rosa at kapag ka pinuputokan na yung mga tauhan ng NBI, hindi po papayag yun ng ganon. Talagang automatic, mga kababayan, gaganti at gaganti po yun ang putok. Kaya nga kung titingnan po natin, mga kababayan, sana hindi dumating sa point na ganon. Ano po, dahil kung titingnan po ninyo, may mga susunod talaga kay Senator Bato de la Rosa na madadala din po sa dahig. Bukod po kay Senator Bato, ito yung hindi maintindihan ng Senator Bato eh. Hindi naman kasi siya nag-iisa papuntang dahig. Meron siyang mga makakasama, mga kababayan, doon at makukulong doon. Katulad ng kanyang best friend na si Senator Bongo, mga kababayan, na posible talagang malabsan din ng ICC warrant of arrest. Kasi nga, alam naman po natin, mga kababayan, na by November, magsisimula na po yung trial nito pong si Duterte. At hindi pwedeng nagsisimula yung trial ni Duterte nang wala yung mga co-perpetrators po niya. So ngayon sabi po dito, basahin po natin ayon po ito sa Abante, una sa balita. Sabi dito, Bongo, Oscar Albayalde ipapadampot ng ICC ayon po kay former Senator Antonio Trillanes. Basahin po natin yung nilalaman. Ito raw, ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes deport na sina Senador Christopher Bongo at dating Philippine National Police PNP Chief Oscar Albayalde ang susunod na may isyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa panayam sa programang Politico Nightly ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Trillanes na tinukoy ng ICC ang mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Go at Albayalde ang hahabulin, mga kababayan, or sunod na hahabulin po ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sabi pa dito, ang aking pagkakaalam, baka hanggang 2 pa ang mai-issuehan ng warrant. Baka hanggang doon na lang. Ang isa diyan ay si Senator Bongo. Tapos yung dalawa pang hahabulin pa. Itong si General Albayalde na sabi po ni former Senator Antonio Trillanes, bukod kay Bongo, kasama rin po dyan etong si Albayalde. Sabi pa dito, mga kababayan, yung iba pa mga co-perpetrator na na-mention, sa aking pagkakaalam ay hindi nahahabulin. Dagdag pa ni Trillanes at paliwanag niya na sa dahilan ng pag-issue ng warrant, kaya sila hinahabol. Kasi sila yung mga mabibigat ang partisipasyon sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato na nagkaroon o nagresulta na nauwi sa AJK, mga kababayan. Sabi pa dito, ipinunto naman ni Trillanes na kaya siya may kopya ng naunang warrant of arrest mula po sa ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa
ay dahil matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa ICC, kaugnay ng kaso ni Duterte. Sabi daw ni Trillanes, since 2017, nakikipag-ugnayan na ako sa ICC. Tumutulong ako sa kanila na makalakap ng ebidensya, testigo, at kung ano pang kailangan na impormasyon para ma-build up yung cases nila Digong, Bato at iba pa. Anya, yun po ang voluntaryo kong ginagawa. At through the years, we have established such a relationship. So syempre, may nahagip na tayo mga impormasyon, dagdag pa niya. At ang mga impormasyon na yun, mga kababayan, ay tumutukoy sa mga susunod na magkakaroon ng arrest warrant. At kabilang na po dyan, mga kababayan, na hindi mawawala ay ito pong si Senator Bongo. Alam nyo, mga kababayan, sa aking palagay, pag ito dumating na naman yung time na hinahabol itong si Bongo, sasabihin na naman pihado ng mga DD-set na pinupunterya yung lineup ni Alan Peter Cayetano. Pihado, mga kababayan, yan na naman ang sasabihin ng mga yan. At ang isa pa dyan, ang igigate nila, mga kababayan, syempre, yung walang katapusan na political persecution. Alam naman po natin na yan talaga ang drama ng mga yan. Para wag lang ma-arresto at wag lang mapapanagot, gagawa ng kung ano nung drama laban po sa ating pamahalaan. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, talagang literal naman na ginawa talaga nila yan, kaya nahaharap sila sa mga ganitong klaseng pananagutan. So ngayon, kung makikita ninyo, mga kababayan, nung nagkakaroon na ng mga ganyan at napapansin ni Robin Padilla na tila mauubos ata yung nasa grupo niya kung ano-ano na po ang lumalabas sa kanyang bibig na paninira sa mga former senator at yung mga dating senador na ngayon ay senador pa rin. So ngayon sabi po dito, basahin po natin. Eto raw. Ayon po ito sa Abante TNT, tunay na tabloidista. Robin Padilla binanata ng mga veterano sa Senado. Allows kayo tira. Yan yung sabi dito, mga kababayan So eto, ibasahin po natin. Sabi dito, binanata ni Senator Robin Padilla ang mga anyay paulit-ulit ng nagsisilbi sa Senado na tila umanong walang naidudulot na makabuluhang pagbabago sa kalagayan ng bansa sa kabila ng kanilang mahabang panunungkulan. Sa Facebook post nitong Sabado, sinabi ni Padilla na nananatiling mabigat ang kalagayan ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng lipunan habang lalo umanong yumayaman ang mga mayayaman. Sabi pa dito, nananatili rin anya ang problema sa mataas na presyo ng kuryente, tubig at iba pang pangunahing bilihin. Sabi pa ni Robin Padilla, lahat yan nasa mukha nyo dahil sa haba ng naging mga termino ninyo, ang tumataas lamang ay sweldo, ay taga-gobyerno at binipisyo ng mga taga-gobyerno. Pero ang common na Pilipino, nanlilimos pa rin sa itaas ang sweldo at binipisyo. Nakailang termino na kayo diyan? Yan pa rin ang isinusulong ninyo na hindi naman umaabante, ani po ni Padilla. Sabi pa dito, mga kababayan, ako mag-aapat na taon na, 19 at 20th Congress hanggang ngayon, nag-aantay pa rin na magkakaroon ng katuparan ang mga panukala at pinangako ninyo noon. At ngayon, na mga manggagawa simula pa lang ng mga termino ninyo, dagdag pa ni Robin Padilla, ipinunto rin ng senador ang patuloy na paglaki ng utang ng bansa at ang umano'y mabagal na pag-usad ng mga reformang matagal nang ipinangako sa mga manggagawa kabilang ang usapin ng sahod at benepisyo. Ilan ang mga sinasabi ninyong genius na senador na nasa mataas na posisyon ngayon? Umasenso ba tayo sa panahon nila sa Senado at sa panahon nila ngayon sa itaas? Nasa ng pag-aunlad ng kanilang talino at karanasan, ani po ni Padilla. Sabi pa dito, huwag masyadong magmagaling sa salita, lalo na ang mga matatagal na diyan dahil wala naman na pala sa inyo paulit-ulit na termino, kundi pagtaas ng buwis at paglaki ng utang ng bansa. Tumatahimik na lamang muna kayo at tanggapin ninyo ng mga bata kayo ng oligarko. Anya pa, binigyan din ni Padilla ang panawagan para sa agarang pagpasa ng panukalang magpapataas ng sahod, magpapatupad ng pantay na minimum wage sa buong bansa, nagpapababa ng presyo ng kuryente at tubig at magpapalakas sa karapatan ng mga katutubo sa kanilang mga lupain. Palpak tayo at aminin ninyo. Yun nga lang, bago lang ako, kayo luma na diyan. Kaya sa usaping kanto, allows kayo tira. Kaya ngayon pa lang
at tumaya na kayo ng dibdiban pagtatapos niya. Yan po yung sabi dito. So ngayon mga kababayan, ito, kung titingnan natin, ito mga sinasabi ni Robin Padilla na kesyo 4 na taon na daw siya at bago pa lang daw siya na senador na walang naitutulong sa mga kababayang Pilipino po natin at yung mga batikang senador matagal na daw dyan pero walang naitutulong. Alam nyo mga kababayan na ito para sa akin. Kung ikaw ay isang senador at wala ka pang nagagawa, dapat manahimik ka na lang. Kasi nakakahiya po yan. Wala ka nang silbi, ang ingay-ingay mo pa. Saglit na gumawa ka ng trabaho dahil mag-4 na taon ka na dyan pero wala ka pang nagagawa na makakatulong sa taong bayan. Aba diba dapat ang gawin mo, magtrabaho ka? Hindi protektahan yung mga kaalyado mo na pinagkakautangan mo ng loob? Dapat nahihiya ka dun sa mga batikan na sinasabi mo. Kasi yung mga tinutukoy mo na batikan, eto ha. Basahin natin yung ilan sa mga batas na napapakinabangan na mga kababayang Pilipino po natin. Sabi dito mga kababayan, ito raw. Landmark Laws of the Solid 11 Block. Tito Soto Comprehensive and Dangerous Drug Act, RA 9165. Si Tito Sen po mga kababayan, ang isa sa gumawa ng panukalang batas na yan na naging batas na. So ito yung mga batas na nagawa nung mga sinasabi niya mga kababayan na mga matatagal na senador na wala daw pong nagagawa. Kung makikita ninyo si Senator Ping Lacson, Philippine Identification System Act or the National ID Law, RA 11055. Ito pong si Miguel Zubiri, Bangsamoro Organic Law, RA 11054. Etong si Lito Lapid mga kababayan, Free Legal Assistant Act, RA 99999. 4 na 9. Etong si JB Ejercito, Universal Healthcare Act, Republic Act 11223. Wingatsilyan mga kababayan, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, RA 10931. Rizal Tiberos, Expanded Maternity Leave Law, RA 11210. Expanded Anti-Hospital Detention Law, Safe Space Act, RA 11313, and many more. Ngayon sabi pa dito kay Pangilinan, yung Juvenile Justice and Welfare Act, RA 9344 o often called the Pangilinan Law, Sagip Saka Act, RA 11321. And then itong si Bam Aquino mga kababayan, Philippine Competition Act, RA 10667, Universal Access to Quality Tertiary Act, RA 10931. And then kay Rapitol po naman mga kababayan, Revised Philippine Coast Guard Law. And then kay Erwin Tulpo, the Assistant to Individual in Crisis Situation or etong AIX Act mga kababayan. Yan po yung mga nagawa ng mga senator na binabatikos niya na sinasabi niya mga wala daw pong nagawa. Diba? Ikaw, Senator Robin Padilla, ilan na bang batas ang nagawa mo? Kasi ang pagkakaalam ko parang isa pa lang. Diba? Sa tagal mo na nakaupo dyan, 4 na taon ka na dyan. Diba? At wala pa nga masasabing nagawa mo, natatatak sa pangalan mo. Yung mga pinaparinggan mo mga senator, marami nang nagawa yung mga yan na napapakinabangan ngayon na mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung bakit siya binabatikos ni Ben Tulpo. Kasi nga mga kababayan, ito kung titingnan nyo, saglit na may nagagawa siya, wala siya nagagawa. Dahil nga sa pagprotekta niya sa mga kaalyado niya na pinagkakautangan niya ng loob. Kaya nga mga kababayan, para sa akin, sana bago ka pumuna, Senator Robin Hood Padilla, magtrabaho ka muna. Diba? Magtrabaho ka muna. Mahiya ka sa mga kababayang Pilipino po natin na sumuporta sa iyo noong 2022. Na umaasa na baka isang araw magigising ka at gagawa ka ng tama. Di po ba mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po sa mga usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan.